Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 ng problema nga ni customer, hirap nang humatak itong sasakyan niya. Alam nyo ba yung kilometer ng tinakbo nito, 167,000 na, pero hindi pa ito napalitan ng spark plug. Kaya nga ang suggest ko kay customer, palitan ko ito ng spark plug at linisan ko naman itong ibang sensor niya. Pumayag naman si customer at ang sabi niya ay chisel ko na rin ito. Ito na yung bagong spark plug niya mga boss after ko mailagay yung camshaft sensor niya pati yung solenoid valve. Dito naman ako sa paglagay ng spark plug. Bali, apat yung spark plug dito mga boss, na pag inilagay nyo yan, huwag nyo siyang ibabagsak. Itong spark plug, ibig kong sabihin. Dapat, pag inilagay nyo itong spark plug, ayan kung makikita nyo, idikit nyo dito sa butas, sa gilid niya. Tsaka nyo dahan-dahang ipababa itong spark plug. Ganun ang discarding mga boss. Kasi pag binagsak nyo itong spark plug, may possible matupi yung ground electrode niya. Dumikit dito sa center electrode. Na mangyayari, magkakaroon ng palya yan. At pag nailagay nyo na nga itong spark plug mga boss, kung makikita nyo, minanual ko na yan sa paghigpit. Ayan, gamit niya itong spark plug wrench ko. Pag okay na yung pagkakahigpit niya mga boss, gamit ka na ngayon ng ratchet mo para ma-final mo na yung higpit dito sa bawat spark plug. Ay mga boss, kung makikita nyo, sa paghigpit naman na gagawin nyo, hindi nyo kailangang sobra-sobra sa paghigpit yan. Yung tamang higpit lang mga boss, pag tumigil na siya, tapos medyo ayaw na talaga, tama na yun. Hindi kailangan sobra-sobra sa paghigpit yan dahil pag dumating yung oras, kakalasin mo uli yan. O kaya naman, pag may problema, pwedeng kalasin yan ng mekaniko kung dyan ang gagaling nga yung problema. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko dito sa spark plug, pwede nyo na ngayon ilagay itong ignition coil niya. Itutusok nyo lang naman itong ignition coil dito sa spark plug. Siyempre, siguraduhin nyo na maayos naman yung pagkakalapat ng bawat ignition coil dito sa spark plug bago nyo ilagay yung bawat bolt niyan na number 10. And mga boss, kung makikita nyo, yung bawat bolt na number 10, inilalagay ko na yan dito sa bawat ignition coil niya. Ayan. Bali, apat yung bolt mga boss dahil nga sa apat yung ignition coil. Tapos, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo para ma-final mo na yung higpit dito sa bawat bolt ng ignition coil mo. Siyempre, yung tamang higpit pa rin, wag sobra-sobra dahil plastic lang naman yung kakapitan nitong bolt. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon i-connect itong socket wire ng ignition coil mo. Siyempre, dapat maayos din ang pagkakalapat ng mga socket wire dito sa ignition coil. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, dito naman tayo sa throttle body. Gaya nga ng sinabi ko mga boss na itong ang throttle body ni customer, sabi ko sa kanya, yan yung pinanggagalingan kaya hirap nang humatak itong sasakyan mo. Kasi nga, kung makikita nyo mga boss itong throttle body, ang dumi-dumi na niyan. Grabe, ang kapal ng dumi nitong throttle body niya, makarbon na siya masyado. Kaya nga, kapag inapakan ni customer yung accelerator niya, delay na daw bago pa humatak itong sasakyan niya. Bukod dun mga boss, sabi ko nga kay customer na hindi lang naman yung throttle body ang pinanggalingan, kaya hirap nang humatak itong sasakyan mo. Siyempre, dahil nga sa kalumaan na rin ng spark plug mo. Siyempre, kasama na rin dun yung solenoid valve niya, yung mass airflow sensor. Dinamay ko na rin itong camshaft sensor niya sa paglinis nga. Ayun mga pinanggagalingan yan mga boss na possible talaga. Kaya tuluyan ng humina yung hatak ng sasakyan ni customer. At dahil sa sobrang dumi ng throttle body ni customer mga boss, gumamit muna ako dyan ng gasolina. Siyempre, yan muna yung ginamit ko unang panglinis. Dahil nga sa yung carbon dito sa throttle body niya matigas. Tapos, after na magamitan ko yan ng gasolina mga boss at medyo luminis na siya, tsaka ko ngayon siya ginamitan ng throttle body cleaner. Ayan yung pinang-i-spray ko. Ayan ang style mga boss para makatipid kayo sa paggamit ng throttle body cleaner. Hanggat maaari, gamitan nyo muna siya ng gasolina, tapos gamit ka ng paintbrush. Pag nakuskus mo maigi at konti na lang yung dumi na kumakapit talaga, pwede mo na ngayon gamitan ng throttle body cleaner. Sprayan mo na siya hanggang sa luminis na nga itong throttle body mo. Sa pag-spray naman mga boss, nakita nyo kung paano ko ni-spray nyo, no? Diba? Napakadali lang naman. Alam nyo kung ganitong klaseng sasakyan nyo, wala namang masyadong big deal dyan pag kayo ang gagawa. Kita nyo, after ko ma-spray niyan, di ba, ang linis na niya. Simple na naman, kumbaga basic na basic lang kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo or kayo ang mag-DIY. Malinis na itong throttle body. Pwede ko na ngayon ilagay yan. Siyempre, bago ko ilagay yan, unahin ko muna itong nilinis ko na gasket niya. Sa paglagay nitong gasket mga boss, huwag kayong mag-alala, meron namang guide yan. Meron pagtatapat itong gasket nyo. Yan, pag naitapat nyo na siya, pwede mo na ngayon idiin itong gasket. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalapat nitong gasket ng throttle body bago mo ilagay syempre yung throttle body mo. Yan, okay na yung pagkakalapat niya. Isunod mo naman sa ilalagay itong throttle body. Sa paglagay naman itong throttle body mga boss, syempre
Kung may mga nakaharang, ayan katulad niyan, may nakaharang, huwag mong persahin. Tanggalin mo muna itong throttle body, ilihis mo muna itong hose na nakaharang para sa paglagay nga nitong throttle body, hindi ka mahihirapan. Yan, ganyan. O, di ba? Kasi yung iba, nag-chat sa akin, boss, pwede bang ilihis ko tong hose kapag nilagay ko na itong throttle body kasi nakaharang? Oo, pwede naman po. Basta wag nyo lang puputulin yung hose, syempre. At higit sa lahat, itong throttle body nyo, pag inilagay nyo yan, siguraduhin yung nakalapat siya ng maayos bago nyo ilagay yung mga bolt niyan. Syempre, itong holder, mga boss, itong hose, huwag mo kalilimutang ilagay yan. Ayan, makikita nyo, na after ko nga mai-position itong holder ng hose, pwede ko na ngayon ilagay itong bolt na number 10. Tatlo naman yung bolt na number 10 na ilalagay nyo dito sa throttle body. At dahil nga sana ipakapit ko na itong tatlong bolt na number 10 dito sa thread niya, pwede ka na ngayon gumamit ng socket wrench na number 10 para mahigpitan mo na yung tatlong bolt dito sa throttle body. Siyempre naman mga boss, dapat pag hinigpitan nyo yung tatlong bolt dito sa throttle body nyo, dapat pantay-pantay. After nyo nga mahigpitan yung tatlong bolt dito sa throttle body, o i-check nyo sa ulit para malaman nyo kung pantay-pantay yung pagkakahigpit nyo. Isa-isahin nyo ulit siya sa paghigpit gaya ng ginagawa ko. Ayun, kung makikita nyo, inulit ko. 'Di ba? Kumbaga, ni-recheck nyo lang siya kung meron pa siyang ihigpit. Meron pa mga boss Biro nyo, 'di ba? Kaya malaking bagay yung i-recheck nyo na lang ulit yung paghigpit ng bolt dito sa throttle body nyo. At pag okay na, dito naman ako ngayon sa dalawang coolant hose niya. Siyempre, ilagay nyo muna yung dalawang coolant hose. Tapos, isunod nyo naman sa ilalagay itong bawat clamp nitong coolant hose nyo. Siyempre, gamit ka lang naman dyan ng plier. Pag okay na yung pagkakalagay mo ng clamp, dito ka naman ngayon sa PCB valve niya. Tatanggalin ko yan mga boss para linisan ko. Sa paglinis naman itong PCB valve mga boss, madali lang. I-spray nyo lang naman yung loob niyan. Ayan gamit pa rin itong throttle body cleaner ko. Yan lang yung ginamit kong panlinis dyan mga boss. Siyempre, pag nispray mo, kalug-kalugin mo para yung carbon dito sa loob, kung meron man, matanggal siya. Actually mga boss, marumi din itong PCB valve ni customer kaya nilinis ko na rin yan. Biro nyo ba naman, 167,000 kilometer na yung tinakbo nito. Walang linis-linis yan. O di nakatikim siya ngayon ng linis sa paggawa ko. Ganun lang naman mga boss, kumbaga basic lang naman yan. Kayang-kaya nyong gawin. At sa paglagay nitong PCB valve, syempre, may direction yan mga boss. Kung paano nyo tinanggal itong PCB valve, ganun nyo rin siya ibabalik. At syempre naman mga boss, siguraduhin nyo naman yung pagkakalagay nyo ng mga hose dito sa ibabaw ng throttle body, nakaklip siya ng maayos. Kumbaga kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Huwag nyo kalilimutan yung position niya. Importante na malinis kayo magtrabaho. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong socket wire ng throttle body mo. Ayan mga boss, makikita nyo sa may dulo. Ayan. Syempre itong socket wire mga boss, pag kinonek nyo yan, siguraduhin nyo lapat na lapat siya. Tumulog dapat yan para nag-lock siya, ganun. Tapos ito namang inlet hose ng throttle body, kung makikita nyo, inilalagay ko na rin yan. Importante na maayos din yung pagkakalapat nyo nitong inlet hose dito nga sa throttle body. Siyempre, itong isa pang hose niya, mga boss, yan naman yung papunta dito sa air filter cover nyo. Importante rin mga boss na lapat din siya. Kasi nga dapat itong inlet hose, wala siyang singaw. At pag okay na, kung sakaling meron kayong panghangin gaya nung sa akin mga boss, hanginan nyo muna itong air filter housing niya kasama yung cover bago nyo ilagay itong bagong air filter. Ayan mga boss, simple lang naman, basic na basic, di ba? Pag nilagay nyo na nga yung bagong air filter, ilagay nyo na yung clip niyan. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para yung clamp dito sa inlet hose papunta dito sa air filter cover, mahigpitan mo. Ganon din dito yung sa clamp ng throttle body mo mga boss, higpitan nyo rin siya ng maayos. At pag okay na, dito na tayo sa dulo ng inlet hose mga boss na nakakonect sa throttle body mo. Ayan yung clamp doon, pinabuka ko na. Tapos itong isa pang hose mga boss, kung makikita nyo, ikinonect ko na rin yan. Dapat kasi wala kayong makalimutan sa mga tinanggal nyo dito sa ibabaw ng throttle body. Tapos kung makikita nyo, dito naman ako sa mass airflow sensor. Meron siyang dalawang screw mga boss, gumamit ako ng Phillips screw dahil nga sa tatanggalin ko yan. Para syempre malinisan ko rin. Sa paglinis dyan mga boss, kung makikita nyo, gumamit lang naman ako dyan ng mass airflow sensor cleaner. Tsaka ko ngayon siya i-sprayan. Sa pag-spray naman mga boss na gagawin nyo, napakadali lang Kung saan yung parte na marumi, di-sprayan nyo. Pag may mga carbon na kumapit dyan, i-sprayan nyo yun. Yung dumi, kung ano yung kumapit na alikabok, i-sprayan nyo. Medyo pagpag nyo. Syempre bago nyo ibalik yan, dapat tuyo na itong mass airflow sensor. Hindi pwedeng ibabalik ngayon na basa.
Sa paglagay naman yan mga boss, meron siyang guide kasi pag tabingi, kung mapapansin nyo, o itatabingi ko, hindi nyo malalagay o di ba? Kaya nga, hindi kayo maliligaw kung kayo ang maglilinis ng mass airflow sensor nyo. After nyo nga may kulik yung socket wire niyan, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang screw niya. Tsaka mo ngayon siya higpitan. Sa paghigpit ng mga boss, siyempre yung tama lang. Bilang mga boss, meron akong muntik makalimutan yung bolt na number 10 sa bracket nitong mga hose na nakakapit nga dito sa throttle body. Yan o, kung makikita nyo. After ko mailagay yan, tsaka ko ngayon siya hinigpitan. At dahil sa okay na ako dito mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong negative wire dito nga sa negative terminal ng battery. Tapos, dito na ako sa ilalim ng sasakyan ni customer dahil nga sa i-chaser ko na rin daw itong sasakyan niya. Gumamit ako dyan ng backstance sa number 14. Niluwagan ko itong drain plug. After ko maluwagan yan mga boss, tuluyan ko nang tanggalin itong drain plug niya para mai-plus ko na itong maruming langis ni customer. Siguro naman mga boss sa pag-change oil, kayang-kaya nyo na rin yan. Na pagkaunti na lang yung tumutulong langis dito sa makina ni customer, pwede mo na ngayon pansamantala, ibalik muna itong drain plug niya. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dito mga boss, ipa-flushing ko muna ito bago ko ilagay yung pang-pinal na langis. And mga boss, nilagay ko na itong drain plug, tsaka ako hinigpitan. Balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Pero pakita ko muna sa inyo itong lumang langis niya, di ba? Sabi niya nga, parang langis na ng diesel yan ha. O di ba? Di malaking bagay nga yung nagpa-flashing tayo para kahit papano malinisan ng maayos itong loob ng makina ni customer. Sa pag-flashing mga boss, gumamit ako dyan ng Revex 40. 90s pa yan na ginagamit kong pang flashing. Nakakatanggal kasi yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya subok ko na yan mga boss. Yan mga boss, naisaling ko na yung 2 litro. Pwede ko na ngayon ilagay itong engine cap niya. Siya nga pala may nag-comment sa akin na after niya nga linisan yung throttle body niya tapos in-start niya yung makina, yung minor daw ang taas na, hindi na daw siya bumaba. Ganito gawin nyo mga boss pag nangyari sa inyo yun. Kaya lang medyo mahaba itong video mga boss, kaya pasensya muna, abangan nyo sa last part. Maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.